guys, kumusta po kayo guys? So hayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong mga collective reading and sa ating mga reading. So maraming salamat po, no? Kung ikaw naman ay naligaw at bago pa lang dito sa ating channel, ayan, wag mong kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. And sa mga nagtatanong pala guys, kung paano po magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link diyan po sa ating description box. So, tignan natin guys kung kanino po ba itong love reading. Okay. Kanino po itong love situation, spirit guide. Okay. Na-distract lang ako guys sa kanta ng kapitbahay. Bigla pinatugtog yung ano ba yun? Yung mga matatandang kanta na siya. Yung, I'm sorry, my love. Yun lang alam ko. Hindi ko na alam yung kasunod. Parang sabi nila guys, no? Bigla-bigla kasi tayo guys, nagiging emotional nang hindi natin namamalayan, no? Mayroon lang tayong maamoy na pabango, meron lang tayong makitang isang lugar, or pwedeng painting, or kahit sa pag-scroll lang natin sa Facebook, may nakikita na tayo na picture, tas para bang bigla tayo nagiging emotional every time na nakikita or naamoy natin yan or napapakinggan natin like ganyang mga kanta. Parang bigla tayo guys nagiging emotional. Sabi nila guys, no, sabi ng mga sa nabasa ko sa astrology, minsan kahit sobrang masayahing tao ka, pag ikaw ay biglang naging emotional, ibig sabihin, yan yung emosyon mo sa past life. Okay, dala-dala mo siya sa kasalukuyan. Maaring itong bagay na to, yung nakita mo ay may alaala ka diyan sa bagay na yan, diyan sa lugar na yan, or kung ikaw yung naamoy mo lang pabango, or pwedeng may narinig ka lang na kanta, ibig sabihin, merong memories from the past life, na dala-dala mo pa rin ngayon sa kasalukuyan. So, yan po guys, yung paliwanag kung bakit bigla na lang tayo nagsisenti mode, no? Hindi yan guys, coincidence. Talagang nakatadhana, 'di ba? Mahirap lang kasi guys minsan maalala. Kaya iba nagpa-past life reading. So before nagpa-past life reading ako, pero ang hirap gawin, promise. Alam niyo kung ano yung pinakamahirap na gawin doon, guys? Yung makikita pa namin doon kung ano yung naging kamatayan ng isang tao. Yung tipong nararamdaman din namin. Kung ikaw ay binaril dun sa ulo, mafe-feel namin yun eh. So, kung ikaw naman ay bigla na lang pinahirapan doon or pwedeng ginawa kang bihag. So, na-feel din namin yung pain. So, ayan, kaya tinigil ko siya. Sabi ko, etong pagpa-past life reading na to yung mapatay sa akin. Ayan, kaya tinigil ko siya, guys. Okay, so tignan na natin, guys. Ang haba na naman ng intro ko, no? Okay. Simpleng information lang, guys, sa mga naguguluhan kung ba't bigla kayo nagiging senti mode, no? Ayan. Yan po yung, guys, ang paliwanag. So, tignan natin kung kanino ba itong love reading. So, ayan. Children. So, maaring ang iba sa inyo guys ay may connection sa kabataan nyo. Kakakwento lang natin ng past life eh. So, may connection sa kabataan nyo. So, maaring itong person na tinatanong mo ngayon. So, isipin mo lang ng isipin yung taong gusto mong malaman yung reading niya ngayon. Isipin mo lang siya habang nakikinig sa ating reading ngayon para makuha natin yung energy, okay? Or pwede i-comment mo yan. Baka next time, kwento mo na yung binabasa ko, di ba? So, children, maaring kababata mo siya or may connection siya, guys, sa inyong kabataan. Parang meron kang weird na experience, hindi mo maipaliwanag. Okay, so tignan pa natin. Meron po tayong past life relationship. Oh. Kaya pala, guys, bigla ko nakwento yung past life. So, hindi ko yan guys, nakita niyo masinapol ko, no? So, maaring itong person na to ay past life lover mo. So, meron kayong unfinished business itong person na to. So, kung bakit ang daming red flag sa inyong connection, parang pili nyo karmic kayong dalawa, baka may anak kayo, yun ay dahil meron kayong unfinished business sa past life na pinagbabayaran nyo ngayon sa kasalukuyan. Or maaring dala-dala nyo pa rin guys yung struggle nyo sa past life. Nafe-feel mo yan guys na may kakaiba po talagang kayong connection nitong person na to na parang hindi mo ma-explain kung bakit parang may kuryente or parang nakita mo na siya somewhere. Then, eto na ngayon guys.
dahil sa past life mo siya. Okay? Past life lover mo siya. So, tignan pa natin. Last card, the Spirit Guide. Okay, so guys, meron po tayong worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Attraction. So, guys, malinaw itong tatlong to, no? Na itong taong to ay may connection pa rin sa'yo sa kasalukuyan. So, maaring past life lover mo siya or ex mo siya, no? Maaring may anak kayo or kababata mo siya. Maaring etong taong to ay pinaghiwalay kayo ng tadhana, din parang bigla kayong pinagtagpo ulit ngayon. Okay, so parang etong nararamdaman nyo ngayon ay may kakaibang attraction talaga. Okay? True love. Ayan ang nafe-feel mo sa kanya. Talagang totoo, pure yung love. And itong person na to guys ay ganun din sa inyo. So, kakakwento pa lang natin ng past life. So, may iba talaga kayo. May soul contract kayo ni person. No? Maaring soulmate mo siya. So, kumbaga nakakontrata na kayo kay universe. Okay? Parang yung kwento nyo ngayon ay naisabuhay na sa past life. Okay? So, kaya nakakilabot yung yung reading guys, no? Siguro guys, ikaw ay merong psychic ability. Okay, yan ang nasasagap kong energy. Or may something sa'yo, malakas ang inyong intuition. Or maaaring nakaka-vision ka, no? Iba sa inyo guys, maaaring may third eye kayo. Then parang mangyayari pa lang, nakikita nyo na sa panaginip. Okay, so tignan natin guys. Golden Mirror. Self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. So, etong person na to guys ay, ayan no, kakasabi ko lang, karmic relationship. Kaya medyo narcissistic yung energy guys eh. Pinipilit siya kahit nasa komplikado. Okay? So, tignan natin. Parang pinahirapan kayo ng sobra nitong person na to guys. Okay, so guys, meron po tayong the snake, competition, enemy, clever, malicious look over your shoulder, the other woman. So, maaaring iba sa inyo ay in-involve kayo sa third party na tong person na to. May seduction, oh. Kumbaga, lahat na nga ginawa nyo para maging maayos or mag-work tong relationship na to. Pero talagang may tukso lagi sa paligid niya. Okay. May nakamasid lagi kay person. So, tingnan natin guys. Meron po tayong love. Unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. Heartbroken and ascending. So, alam mo, may nakakita ako rito na possible na sa future daw ay meron daw po kayong pagkikita nito ni person or maaring nag-e-expect pa rin talaga na magkita kayo nito ni person. Okay? Kahit na parang nafe-feel niya na malabo na, pero nandun pa rin kayo sa point na parang gusto pa rin niya. And maaring si person ay gusto niya masabihin lahat sa inyo once na nagkita kayong dalawa. Yun nga lang, every time na magkikita kayo or nag-uusap man lang kayo sa social media, parang humihinto kasi yung oras sa kay person. Parang yung gusto niya sabihin sa inyo ay nawawala na, nakakaligtaan na niya. Okay? So guys, meron po tayong coffin, ending, bring new beginnings. Ayan, mabibigyan daw po ng second chance itong relationship na to. Yung iba sa inyo guys, possible na hindi nyo na rin ine-expect, maaring ayaw nyo na rin na maayos pa. Kumbaga parang nagiging maganda na rin yung daloy ng kaperahan nyo or nagiging maganda na rin yung buhay mo. Pero itong taong to guys, lagi kang nasa isip niya, oh. Okay, kaya no. Di niya rin alam bakit hindi ka mawala sa isip niya. So, si person, malaking dagok sa kanya yung nangyayari. Grabe pa rin guys yung parang grabe pa rin yung impact sa kanya nung past life niya. Okay? Kumbaga ikaw nakaka-recover na, napagbayaran mo na yung karmic mo sa taong to. Pero kay person para nagsisimula pa lang yung pagbabayad niya. Okay? Tingnan natin. Engagement ring. So, itong person na to ay maaaring kasal kayo or maaaring nagplano kayo guys na magpakasal. Then, habang kasal kayo ni person ay parang paulit-ulit na panloloko yung ginawa niya sa inyo. Okay, then,
Mukhang matagal din bago ka natauhan. Pero finally guys, no, natauhan talaga yung iba sa inyo. Titingnan natin guys, ano ba yung nararamdaman niya sa inyo. So, ayan, tumugtog na naman yung pinatugtog kanina, no? Kaya pala, yung kanta, no, tugma ngayon sa reading natin, yung kanta ng kapitbahay, sound trip nila, yung pang matanda ninyo, I'm sorry, my love. Baka my love yung tawag niya sa'yo. And gusto niya mag-sorry sa inyo, no? Oh, baka maganda boses nito, guys. Yung iba sa inyo, guys, alam nyo, nakakalungkot, maaring etong person na tinatanong nyo ay yumao na. Kasi may ano siya rito. Natapos na. Kaya ikaw ay moving forward na, no? Minamahal mo na yung sarili mo dito. Kasi alam nyo na hindi na mabibigyan ng second chance. Pero meron pa kayong soul contract sa ibang buhay ulit. Okay? So, tignan natin. Okay, hindi ko naman guys nilalahat. Yung iba naman sa inyo guys, maaring nangamilang bahay lang pala. Nangapit bahay, ganon. Okay, ano ang nararamdaman sa inyo ni person? Ano ang nararamdaman sa inyo ni person? Ngayon, hermit. Nasa hermit mode si person eh. Nag-aantay siya ng message mo. Nag-aantay siya ng approach mo. Okay. Naalala niya yung mga panahong nilagay kanya sa third party. Itong person na to guys, nag-explore pa siya noon. Pero mukhang late niya na na-realize na talagang tatanda rin pala siya. Okay, maaaring matanda na tong person na to guys eh. Ngayon siya nagbabago, kailan tumanda na siya or nawala na lahat sa kanya. Okay, nararamdaman sa inyo ni person. Meron po tayong Ace of Cups. Okay. Ito guys is overflowing. Emosyon kasi yung cup. So, sobrang pagmamahal to guys. Nag-aantay siya oh. Okay, nag-aantay siya na nag-aantay. Ganon. Pero siya kasi yung lumayo eh. Bakit ganon yung nafe-feel niya ngayon? Si person ay ginagawa kang option. Sige. Tingnan natin guys. No? Ano pa ang nararamdaman sa inyo ni person? Meron po tayong Page of Swords. Mukhang mas bata naman sa inyo guys. Itong person na to. Okay, yung iba sa inyo. Overflowing eh. Mahal na mahal ka niya pero parang pinipigilan niya po yung nararamdaman niya. Kaya parang ini-stalk ka niya. Pero minsan hindi siya natutuwa sa mga pinupost mo. No? Stalker na nga lang siya. Ano pala, decision ka pa? Hermit? Parang pala decision pa tong si person. Kung ano man ang i-post mo sa social media, ano ba pa kanya, di ba? Pero mukhang ayaw niya. Ano ba yung ginagawa nyo kasi? Ano ba yung minamay day nyo? Ano ba pinupost nyo? Maring hindi siya sanay doon sa nakikita niya. Dati pinagbabawalan kanya wag magsuot ng sexy. Ngayon, baka di ba, nagpo-post ka ng mga sexy. So, tignan natin nararamdaman sa inyo ni person. The sun, no? Ang kulit mo daw talaga, pasaway ka. Naiinis siya kasi ang kulit-kulit mo. Okay, namimiss niya yung kakulitan mo. Tingnan pa natin. Meron po tayong King of Cups. Oh. Si person ay masyadong hindi ma-relax ang kanyang isip. King of Cups eh. So, mabait naman tong si person, pero minsan insensitive yung energy. Mabait siya, pero may mga bagay siya rito guys na bigla-bigla na lang niya sasabihin na hindi niya ba pinag-isipan, na parang pinag-isipan mo ba yan bago mo sabihin? Parang gano'n. So guys, malakas po ang energy ng water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio, and air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Tignan pa natin, ano ba ang nararamdaman ni person? Meron po tayong, ayan, may fire sign, no, Aries, Leo, and Sagittarius, Queen of Wands. Pag itong lumabas, passionate to eh. Parang Ace of Cups din yan. So, maaaring gagawa na siya guys ng action. Mukhang nakapag-isip-isip na siya ng matagal. Okay, ngayon guys ay parang final na to. Kaysa lumipas pa yung panahon, kailan pa siya gagawa ng action. So, ngayon guys ay nakapag-decide na siya na maaaring pinutol niya na rin guys yung connection niya sa third party. Okay? Ikaw yung gusto niyang puntahan ngayon eh. Okay. So, iba sa inyo guys, parang bigla na lang talaga parang binasura kayo nitong person na to.
bigla na lang kayo guys inabandon na. Hindi talaga guys makatao, yun nangyari. Pero parang bigla na lang siya magpaparamdam na parang walang nangyari. Sabi ko nga sa inyo guys, insensitive nga si person. Maaring ipaglalaban niya lang yung nararamdaman niya. Okay, temperance, may pag-a-adjust. Tingnan pa natin. Emperor naman si Emperor ka kasi, so malakas ang Aries dito. Okay? Emperor yung energy mo, so pag ito lumabas, ibig sabihin matigas ka na. Makunat ka na. Hindi ka na basta-basta magiging marupok pa sa taong to. Kaya nga guys, ayun, parang galit ka kay person eh. Si person, ilalaban niya, pipilit niya kahit galit ka sa kanya. Tignan natin ano ba ang kanilang mensahe sa inyo. Ano ba ang mensahe sa inyo ni person? So guys, meron po tayong we will be together again. 'Di ba? Magsasama at magsasama pa rin daw kayo ulit. Okay ba sa inyo guys, maaaring yumaon na nga tong person na to pero inaantay ka pa rin niya. Oh. Alam niya sa kabilang buhay ay sa another life, kumbaga pag na-reincarnate, no, na-incarnate kayo parehas ng person mo, ay maaring nag-e-expect siya rito na magsasama at magtatagpo ulit kayo doon. Yung iba naman dito guys, maaring nangamilang bahay nga lang, no. And ayan, gusto niya na magkita pa rin kayo. Okay? Baka kasi may celebration, baka may reunion kayo, baka klase mo ng college or high school. Talaga magkikita kayo dyan guys eh. Parang hindi mapipigilan tong pagkikita nyo na to kasi magkakonnect yan eh. Marami kayong mga mutual friends or mga, alam niyo yun. Okay, tingnan natin mensahe niya. Okay, ayan no, I hid who I really I am from you. May mga tinago siya. Dati gumamit pa to ng dummy account to para i-chat ka. So, tinago niya. Okay, tingnan natin. Final message ni person. Meron po tayong, I want to tell you how I feel. I wonder if you are happy without me. Okay, parang nakikita niya nga na masaya ka na ngayon. And gusto niyang sabihin sa'yo lahat ng mga nararamdaman niya, pero ngayon kasi guys nakita ko, nung mga nakaraan, napag-iisip-isip pa niya. Pero ngayon guys, magugulat ka na lang, bigla na lang ito magpaparamdam. Or maaring may kakaibang connection sa inyong dalawa, no? Kung nagsasama pa kayo ni person, maaari kasi guys na nalihis kayo parehas ng landas. Okay? May pagbabago talaga sa inyo na kailangan yung i-work out. Maaring ikaw na hinahanap mo na parang nagbago na si person, hindi na siya katulad ng dati. And si person ganun din eh, parang may nagbago na rin sa'yo. Hindi ka na rin katulad ng dati. Maaring may nagpabago sa inyo. Siguro someone na yumao na. Okay, siguro meron kayong relatives na nawala, then parang parehas kayo guys, kailangan nyo ng kalinga. Then parang yun guys yung nagkulang sa inyo. Yung kalingain yung isa't isa. Okay? So, kailangan na natin tanggapin yung someone na yumao na. Then, ngayon, mag-focus tayo sa mga taong nagmamahal pa sa atin dito. And, mahirap naman talaga guys tanggapin. Pero, nandun na. Maring namatay yung parents niya or ikaw. Or pwedeng kaibigan. Or kung sino man to guys, no? Na maaaring nagpabago sa inyong dalawa. Okay? Pwedeng minakunan, miscarriage. Okay? So, hindi ko naman, yan, katok tayo sa, kahoy naman siya. Huwag naman, di ba? So guys, ito lang naman po ang inyong reading, no? Kung naka-resonate po kayo, mag-iwan po kayo ng like and comment. Mag-subscribe na rin po kayo guys sa ating YouTube channel. Bye-bye, God bless and love you all. Thank you po.